Katulad lamang din sa mga kilalang bundok sa Pilipinas, ang Mount Kilang ay may sarili ring bersyon ng alamat na sa pagdaan ng panahon ay nagpasalin-salin na rin mula sa mga katutubo hanggang sa kasalukuyang panahon. Ayon sa ating napag-alamang alamat, nagmula ang pangalan ng Bundok Kilang sa isang nakakaantig na kwento na patungkol sa isang dalagang nagngangalang Kilang na naghanap sa kanyang kasintahan na nagngangalang Kilong sa bundok. Ang dalawa ay naghahanda na sana sa napipintong pag-iisang dibdib. At sa katunayan, hiniling na ni Kilong ang kamay ni Kilang, ngunit papabor lamang umano ang mga magulang ng babae kung si Kilong ay mag-aalay umano ng 3 baboy bilang tradisyonal na handog. Para sa tribong Isnag, ang pag-aalay ng baboy ay nagsisilbing tanda ng katapatan at paggalang. Sa kabila ng pagkakaroon lamang ng 2 baboy, determinado si Kilong na pakasalan si Kilang kung kaya't nagtungo siya sa bundok upang maghanap ng isa pang baboy. Subalit sa kasamaang palad, hindi na kailanman bumalik si Kilong. Kung kaya't dito na nabuo ang pasya ni Kilang na hanapin ang kasintahan sa bundok ng mag-isa. Nagpatuloy si Kilang sa kabila ng malupit na kondisyon ng panahon at maging ng buong kapaligiran na kanyang tinatahak. Sinasabi pa nga na pinakintab ng kanyang mga luha ang mga bato sa bundok hanggang sa maging apog. Ayon pa sa lokal na alamat, ang pagmamahal at pagtsatsaga ni Kilang sa paghahanap kay Kilong sa bundok ang nagdulot ng kasaganaan ng flora at fauna sa lugar. Sinasabing nagtanim umano si Kilang ng mga makukulay na bulaklak bilang palatandaan. Bilang pagkilala din sa kanyang walang hanggang pagmamahal at debosyon, pinangalan ang bundok sa kanyang pangalan kung kaya't magmula noon ay tinawag na itong Mount Kilang. Ang kwento ni Kilang at Kilong ay nagsisilbing patunay sa kapangyarihan ng pag-ibig at sa lawak ng gagawin ng isang tao para sa taong pinakamamahal niya. Mga S-friend, tignan nyo to.
You are now entering the municipality of Calanasan. Sabi niya dito, Butaw proper, Tubongan, Namaltugan, Poblasyon. So nasa province na po tayo ng Apayao. Ito yung mga totoong pine tree, di ba? Ayan, kung tatanungin nyo ano yung klima, ano yung pakiramdam nandito, of course, bundok. Medyo maaga-aga pa kaya malamig. Ayan, sana marating pa natin yung pupuntahan talaga dito. Tapos bukod dun sa malamig, sabi ko nga sa inyo mga S-friend, amoy na amoy mo talagang pine tree. Alam mo yun? Yan o. Ganda no? Virtual tour tayo dito mga S-friend ha. Alright mga S-friends, so natuloy din sa wakas kahit pa paano. Thank you Lord talaga sa isang magandang panahon ngayon. Matapos nga yung ilang araw ng pag-uulan ngayong linggo, buti na lang talaga. Napaka-araw, napaka-init ngayon, pero magagayon man mga S-friend. Kahit tirik na yung araw, naku naman ang lamig dito. Dito tayo ngayon sa, ito, Mount Kilang. Ayan, dito sa Butaw, Calanasan, Apayao. 1,656 meters above sea level. Sabi niya dito, one of the highest mountain peaks in the municipality. At merong marble deposit and referred to as the blazing mountain of the gods. Yan, eto siya. Kaya pala, no, puti niya, no. Pero ang ganda, no. Kahit sabihin mo man na, alam mo yun, dala ng erosion, di ba, itong nangyari sa kanya kay landslide, di ba. Pero at least yun yung nagpaganda dun sa pinaka-landscape. Ito pong tinitingnan natin ngayon na Mount Kilang. Ayan. Ayan, hindi ko talaga alam mga S-friend kung ano yung meron sa ganitong klaseng mga landscape o kaya yung mga natural beauties ika nga natin. Pero sa tuwing nakakakita talaga ako ng bundok, refreshing siya. Dumadami na yung mga tao. Actually may mga nag-hike kanina dito. Meron pang ang guide. Ito, view deck din yan. Yan, dumadami na rin. Ito habang solo pa natin to. Tingnan mo, talagang parang alam mo yung pasadyang tinabas. Alam mo yan, yung mga puno nila, no? A sea of clouds, oh. By the way, anong oras na ba? 8:03. Pero sabi ko nga sa inyo kanina mga S-friend, alam niyo kahit na tirik na yung araw, ang lamig dito. Talaga nagpapatunay na nasa mataas na lugar tayo. Sa mga nais pumunta dito mga S-friend, merong environmental fee.
Diyan mismo sa malapit lamang 1 kilometer away dito po sa kinalulugaran namin. Tapos doon sa bago kayo makarating sa boundary or sa mismong Solsona, diyan meron din po diyan na registration muna. Sa panahon na nagpunta kami dito, 250 pesos siya mga S-friend Tapos yung environmental fee ay 30 pesos each. 30 pesos per head. Pero sakto na yun mga S-friend no? Dahil iba yung feels. Pag nandito ka, nakakawala talaga ng stress. Tapos pagbaba mo rin ng Kapatagan, stress ka pa rin. May stress ka na naman. Visit. Ayan, kung gusto mo mag-solo dito ka, mag-isa talaga. Ayan, kumbaga hindi na pahirapan yung pagpunta dito mga S-friend kasi meron na talagang ginawang daanan ng pasadya. Tapos ito, Mount Sikapo. Sikapo? Tagdan Nagsikad. Sigad. Apayao Trail. Tingnan nyo yan, ano siya? 2,354 meters above sea level. Mount Sikapo. Sikapo ba? Sikapo is one of the highest peaks in the Philippines, ranking among the country's 2,000 Ders mountains exceeding 2,000 MASL. Ito ang Sikapo. Ay, opo, yan yung parang sa mga kulad yung malamig na. Dito ang entry Apayao. Parang mga kulad din yan Kaya nga. Sikat yan Mount Sikapo. Apayao Trail. Doon daw Mount Sikapo. Doon sa ganda. May naamoy mo yung basang pine, alam mo yun. Camp Pagtatammuan. So ayan, hindi lang pala siya view deck. Ano rin pala to? Wait lang. Ganda. O diba? Pwede mong pamukpok sa chismosang kapitbahay mo to. Kasi to. Ito yata yung mga puti doon, no? Same lang din sila. Sabi may ano yun? Sabi niya doon sa marker. May ano yun? Marble deposit daw. Yan. So parang ganyan lang din. Sikapo. Wow, at least na punta ka na sa paanan ng Sikapo. Kala mo hiker. Ayan ito ay oo nga Marble deposit. Kaya maingay, may nagpiprenup. Naka-couple shirts. Naka-couple shirts sila. Kala ko noong una view deck lang ito. Campsite na rin pala to. Ang lamig, mas lalong lumamig dito. Ayan mas maganda yung view dito. Galing. Talagang alam mo, nakaka-refresh. Nakakawala ng stress. At saka ang ganda ng view dito. O diba? Mailalabas mo lahat ng sama ng loob mo dito sa ganda ng view. Oh.
Visit na to. Natawa ako dito. Gawin natin cinematic. Oh, ayan o. Kaya lang dito siya nakaharap eh. So dito natin gawin. Oh, yan. Oh, di ba? Sarap kayang pumupo dito kasi nakaharap ka sa mga bundok ano. Puti na solo naman natin. Ito na. Sarap dito yung mag deep talks, alam mo yun. Mga deep talks tapos nakaharap ka dito. Ganyan na mga view. Muni-muni style, ganun. Yan, meron silang lamesa na nga dito eh. So since meron na rin talagang daanan, konkretong daanan, ito, tambayan. May konkretong daanan katulad nga nitong sinasabi ko. Parang minsan alam mo yung hindi mo na mafe-feel talaga yung umakyat ka dito sa bundok dahil dito eh. Yan, may picnic pa. Ang ganda. Basta ang ganda. Hi, ako po si Gio. Tara, gala ulit tayo. At lawal mo dyan. Wala na, laos na. Nabulok. Dito na lang kakain, oh. Ang ganda, oh. Tas malamig pa. Grabe. Thank you Lord talaga. Ang ganda ng panahon ngayon. Ilang araw ko kasi talagang pinagdasal yan na sana ibigay nyo po sa amin tong araw na to. para lang makapunta, para lang makita namin, makunan talaga to. Kasi alam nyo mga S-friend, nung panahon na pumunta kami dito, it's June na eh. Oh, June, tapos ang ulan for the past few days. Kaya kala ko hindi na kami matutuloy. In fact, meron din po tayong ibang location. May iba tayong location na pupuntahan dito. Maghanap tayo ng something ancient, something heritage na structure. At yun yung abangan nyo kung saan tayo magagawi dito sa Gawing Norte mga S-friend. Mantagan nyo yan. Sana nga po na-share ninyo lahat yung mga videos natin. At saka hindi lamang po yan syempre. Bukod sa na-share, napapanood nyo hanggang sa pinakadulo po yung lahat ng ating mga pinapresent, lahat po ng ating mga ipinapakita sa inyo. Upang nang sa ganun syempre, alam nyo yun, pangpagana na lang po yan syempre sa mga katulad natin. Diba na mga talagang pinupuntahan natin. At hindi lang yan kasi mga S-friend, hindi lang sa dinodocument ko, parang pagtanggal stress na rin sa buong linggo ng pagtatrabaho mo, diba? At least naisisingit mo yung nakakarating ka sa mga ganitong klase mga lugar, yung mga hindi gaanong napupuntahan ng iba, o kaya sabihin na lamang natin yung mga, alam mo yun, yung mga hindi masyadong tinataong lugar, something like that, alam mo yun. Yan, nasuhulo din. Ito, puntahan natin itong picnic area nila dito sa baba. Sa paalala lang din sa lahat ng mga gustong pumunta dito, lahat ng mga, alam mo yun, gustong bumisita, ganyan. Ayan, lagi niyong tandaan yan. Please don't throw your trash here, there, or everywhere. Kaya kagandahan dito, talagang na-organize din nila eh. Diba? Kaya sana ganun din sa mga bisita o kaya yung mga turista pumupunta dito. Please, meron ng mga sako, pakitapon na po yung mga basura ninyo. Yan o, ganda no. Tapos yan ang ano mo, background mo.